Ayan mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. Sa ating panimula po, lumapit tayo sa Panginoon sa panalangin upang gabayan tayo ng Diyos sa ating pag-aaral na gagawin. So let us all pray. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, salamat sa araw na ito. Salamat sa iyong patnubay at paggabay, sa pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang kami ay makapag-aral ng iyong salita. Basbasan mo kami ng iyong Santong Espiritu, buksan mo aming puso at isipan upang makita namin ang iyong mensahe sa araw na ito. Ano man pong pagkukulang, kasalanan, ay inyo kaming patawarin. Dalhin mo ang bawat isa mula po sa iyong kalooban, sa iyong kapangyarihan. Kami magkaroon ng karunungan na nagmumula lamang sa iyo. Salamat po, ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So mga kapatid, prepare your Bibles. Buksan po natin sa aklat ng mga Epeso. Ito po ay Book of Ephesians. Ephesians chapter 2. Ayan, sa Tagalog po, Efeso. Nasa bandang likod po yan. Galatians, Ephesians, Philippians. Magkakasunod po yan. Ephesians chapter 2. Sisimulan po natin sa verse 8. Ayan. So sa inyo pong mga makakapakinig, Ephesians chapter 2. Ayan. Susunod sa Galatians, Ephesians. Ayan. Chapter 2 po ng Book of Ephesians or Efeso. Sisimulan po natin sa verse 8 and then verse 9 hanggang verse 10. Okay? Ito po ay sulat ni Apostol Pablo and tingnan po natin ang sinabi sa verse 8. Pakinggan po ninyong lahat mga kapatid. Ito po ay patungkol po sa ating pananampalataya. Okay? Brother Rodel, nakita mo ang verse 8? Pwedeng pakibasa? Please read verse 8. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nakaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Amen. Ito daw po ay kaloob ng Diyos. Ano po ang kaloob ng Diyos? Sa pamamagitan daw po, sapagkat, ang sabi diyan sa verse 8, sa biyaya. Yung word po na biyaya, grace. Kayo'y nangaligtas. Amen? At Efeli, verse 9, pakibasa po. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sisuman ay huwag magmapin. Yan. Hindi daw po sa pamamagitan ng mga gawa, works, upang ang sino man daw po ay huwag magmapuri. So pag-aaralan po natin ngayon yung salitang sa kaligtasan kay Kristo Jesus, ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero mahalaga po makita natin ano yung gawa. Alright? So muli po, kung titingnan ninyo, ang sabi sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ang isang tao po ay maliligtas, ang sabi, sa pamamagitan ng biyaya. Ano ho yung biyaya? Sa English, it means grace. Right? For by grace, ye are saved. So sa pamamagitan daw po ng biyaya o ng grace ng Diyos, tayo'y naligtas. Ano ang sumunod doon? Sabi pa sa talata, sa pamamagitan ng pananampalataya. So by grace, through faith. So ngayon, dyan po papasok yung salitang faith, pananampalataya. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon, anong klaseng pananampalataya yung nakapagliligtas. Okay? Kasi ang sabi po, sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas, at ang sabi diyan sa verse 8, ito'y sa pamamagitan po ng tinatawag ng ating pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Saan daw po ito? Ito'y kaloob ng Diyos. Ayan. So it is the gift of God. Binasa kanina ni Ate Feli po sa verse 9, yun sa talata, ang sabi, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag, magmapuri. Sa English, that no one should be boast. Yung magiging boastful. Ano ba ibig sabihin ng magmamapuri? Yun po yung salitang ay sa aking nagawa.
Yun. Hindi daw po doon. Bakit po kaya? Brother Adel, verse 10. Kasi ang sabi, sapagkat, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, mhm, naninilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. ayun. Kaya po may gawa din pala. So, liliwanagin po natin mga kapatid, ha? Intindihin po ninyo mga minamahal. Sabi sa verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Sino daw po? Tayo ay nilalang ng Diyos. Gawa niya. So, tayo nandito, we were created by God, nilalang ng Diyos, gawa ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya meron pong gawa. Now, liliwanagin po natin, kaya may gawa kasi nilalang tayo kay Kristo Jesus eh. At ang sabi doon, sa gawa na yun, tapusin po natin, na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So, mahalaga pala na sa gawa na ito, ating lalakaran. Pero liliwanagin po natin muli. Ang sabi sa verse 8, sapagkat, sabi, sa biyaya kayo'y nangaligtas. So, 100% it is by the grace of God, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ano po yung grace? Biyaya. Okay? Pag sinabing biyaya o grace, unmerited favor. Ano po ibig sabihin nun? It means hindi mo pinaghirapan. Okay? Ibinigay sa atin ng Diyos. Di ba? Ano ba hindi natin pinaghirapan? Yung there's no amount of merits po or good works na ating babayaran para mapasa atin yung kaligtasan. Kung hindi, ang sabi, for by grace, ye are what? Saved. Saan daw tayo naligtas? Sa pamamagitan ng biyaya. Okay? Maliwanag po yun. Ang tao naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. At ang sabi sa verse 8, liliwanagin pa rin natin, ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Diyan naman ho ngayon papasok yung ating paniniwala. Yan. Diyan ho tayo ngayon magko-concentrate. So, pastor, kung ang tao pala naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, okay, at ito'y sa biyaya, anong klaseng pananampalataya yun? Yung pananampalataya pong yung mga kapatid, ito po yung pagtitiwala sa salita ng Diyos. Okay? Kaya mahalaga po may Bible kayo. Mahalaga po meron kayong salita ng Diyos. Kasi yun po yung ating pananampalatayanan. Alright? Hindi lang dahil kinuwento ni pastor, hindi lang dahil sa nagtestimony lang si kapatid, no. Ang ating pong batayan, ano po? Word of God. Yung salita ng Diyos. Amen? Kaya nga ako pinapabasa ko kayo. Sinong may Bible, pakibasa nga po ito. Bakit po? Kasi gusto kong makita nyo mismo na kung ano yung nakasulat, yun po yung ating batayan. Amen? So mahalaga po yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi ang sabi, sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas. Ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ho ngayon yung pananampalataya na yun? Kasi ho, pag pinag-usapan natin yung word na faith, okay? Brother Rodel, okay, tingnan ninyo. Yung faith, ano ang ibig sabihin mo ba ng faith? Sa Tagalog, pananampalataya. Ano ba ang simpleng paliwanag pa sa pananampalataya? Ano bang maiisip niyo pag sinabing pananampalataya o faith? Ano pa ang kasing kahulugan nun? Pananampalataya, paniniwala, di ba? Belief, di ba? Faith, yun po yun eh. So, ang sabi ng Bible, pakinggan po ninyo mga kapatid, sa pamamagitan ng biyaya, nangaligtas. Okay? At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya po yun? Okay? Yun po yung nasa Roma 17. Buksan po natin. Romans chapter 10. Anong klaseng pananampalataya yun? Romans chapter 10. Verse 17. Pakibasa po. Kasi lahat tayo may paniniwala, may pananampalataya, di ba? Pero anong klaseng pananampalataya yon na dapat nating sampalatayanan, paniwalaan? Romans chapter 10, pakibasa po ang verse 17.
Ayan. Kadal-dal, nakita mo? Roma 17 basta. chapter 10, verse 17. Verse 17. Kaya nga ang paniniwalay nanggagaling sa Mhm. pakikinig. Mhm. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Saan po sa pamamagitan? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ano ba yung salita ng ating Panginoong Jesus? Yung salita niya na napasulat. Ang sabi po, kaya nga, ang paniniwala, ang sabi, nanggagaling sa pakikinig. Okay? Faith comes by hearing. Right? Saan daw nagagaling yung faith, Tatay Cardo? Comes by hearing, pakikinig. At sa anong pakikinig? At sa pakikinig, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya ito pong Biblia, okay? Ate Joan, Rita, yung salita ng Diyos, yun po nanggagaling ang ating paniniwala. Ano yung paniniwala? Pananampalataya. Ano po yung pananampalataya? Faith. Kaya everything must be what? Be based from the Word of Christ. Salita ni Kristo. Amen? Hindi ho salita ni Pastor. Hindi ho yung salita ng simbahan ko. No. Salita ni Kristo. So, saan daw nanggagaling ang pananampalataya? Faith comes by hearing. Kaya ngayon nakikinig po tayo. Tayo po'y nagba-Bible study, nagbabasa. Pero saan tayo nakikinig? Sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, mahalaga po yung Word of Christ. Kaya sa ating Bible study, hindi lang po tayo nagkukwentuhan. Di ba? Meron po tayong batayan. Ano ang ating batayan? Yung salita ng Diyos, yung Bible. Amen? So, mahalaga po yun. Kaya in your life, in my life, dapat meron tayong batayan. Ano ba'y batayan? Yung ating pinaka sole and final authority. Ano yun? Yung ating sandigan. Ano ba'y sandigan natin? Word of God, which is the Word of Christ. Kasi ito po'y sulat sa atin ng Diyos. Amen? Kaya binabasa natin, pinag-aaralan natin, kasi ang sabi nga, sa pamamagitan ng salita ni Kristo, ano raw po? Tayo ay sabi, magkakaroon ng tunay na pananampalataya. Kaya may faith ka, may faith ako, may paniniwala po kayo, may paniniwala ako, pero ang pinaka bottom line, the common denominator po, walang iba kung hindi ang salita ni Kristo. Ito po dapat. Amen? Ngayon, pag-aralan po natin yung salita ni Kristo, mahalaga po kasi sa pagkaligtas sa atin ng Diyos, doon tayo pupunta sa pinakamabigat na batayan ng pananampalataya. Wala na pong iba na mas mabigat pa kung hindi sa salita ng Panginoon. Bakit po kaya? Buksan natin kasi ang sabi sa Hebrews chapter 11. Tingnan po ninyo. Hebrews chapter 11. Hebreo sa Tagalog. Tama, Sir Oyet, Hebreo. Tinatanong ko Sir Oyet kung tama sa Tagalog eh. Hebrews sa English, Hebreo naman. Chapter 11. Tingnan po ninyo. Titus, Philemon, Hebrews, and then James. Magkakasunod po yan. Yan. Titus, Philemon, then you have Hebrews. Yan. Chapter 11. Tingnan po ninyo. Ayan. Pakibuklat po ninyo sa chapter 11. Ngayon, pinag-aaralan po natin yung pananampalataya, di ba? Now, ano ang sabi sa verse 1? Hebrews 11. Verse 1. Alright? Brother Del, nakita mo? Ano yung pananampalataya? Ang sabi ng Biblia, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi hintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. oh, di ba? Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus sa sulat ni Apostol Pablo, ngayon, ang pananampalataya, ano daw yung pananampalataya? Ay siyang kapanatagan. Take note. Kapanatagan ng alin? Sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan sa mga bagay na hindi nakikita.
Faith, it is the substance of things we hope for. Yung salitang hinihintay. We hope. Substance of things we hope for. And what? The evidence of things not seen. Kaya pag sinabi pong pananampalataya, ibig sabihin nun, yung ating pag-asa. Di ba nananampalataya ka? Ano yung pananampalataya? Yung pagtitiwala mo. Yung paniniwala mo. Ano yun? Na ito, hinihintay ko, at ang sabi, hindi ko man nakikita, pero naniniwala ako. Diba? Yun po yun. So, ang faith po, it is the substance of things we hope for. Mahalaga po yun. The evidence of things not seen. Bakit mahalaga yung pananampalataya? Verse 6, Ate Feli, pakibasa. Verse 6. Sapagkat, kung walang pananampalataya, Pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga kanilang nagtitihanan. di ba? Mahalaga daw po yung pananampalataya. Bakit? Kasi sabi, sa verse 6, kung walang pananampalataya, ano ang sabi? Ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Without faith, it is impossible to please God. Sabi nga sa English, di ba? Paano mo daw mapiplease ang Diyos? Di ba? Ate Kato, paano daw natin mabibigay lugod ang Diyos? Ang sabi sa pamamagitan ng pananampalataya. Because without faith, it is impossible to please God. At ang sabi sa sumunod na talata, sabi nga po sa verse 6, and he that comes to God must believe. Ano daw yun? That he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Kaya dapat maniwala daw tayo sa Kanya na siya nga, na ano, at siya ay tagapagbigay ganti. Nagbibigay siya ng reward. Kanino? Sa kanila na nagsisipaghintay sa Kanya. So, yun yung pananampalataya. Mahalaga daw yun. Bakit po? Kasi, kung hindi tayo mananampalataya, it is impossible for us to please God. Ang Diyos pala, ang sabi po sa talatang ito, dapat paglapit natin sa Kanya, it must be full of faith. Hindi daw tayo mag-aalinlangan o mag-double-minded when it comes to our faith in God. Kaya alam po ninyo, sa ginagawa natin ngayon, nagbigay ka ng oras, nagbigay ka ng panahon, nakinig ka sa Bible study, di ba lahat ibinigay mo? Nag-ilaan ka ng isang oras o isang oras kalahati tayo ngayong araw na to. O, ano yun? God has given you opportunity for us to study the Word of God. Ngayon, yun yung pananampalataya mo. Bakit? Sapagkat doon ka magkakaroon ng kalakasan sa iyong pananampalataya. So mga kapatid, mahalaga po yung faith sa kaligtasan. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, saan daw nanggagaling yon? Nanggagaling daw po ito sa salita ni Kristo. Kaya mahalaga po sa ating lahat mga kapatid na when we continue in our Bible study, we must always remember po, tatandaan po ninyo palagi, na ang batayan natin palagi ay ang salita ng Diyos. Amen? Mahalaga yun. Kasi ito po ang ating source of faith. Right? Kaya yung faith mo tatatag. May pagsubok, may bagyo sa buhay, tatatag ka kasi you always cling. Ano yun? You always trust. Nagtitiwala ka saan? Sa salita ng Panginoon. So, tandaan po niyo mga kapatid, napakahalaga po nun. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, sa pananampalataya, doon tayo magkakaroon ng tinatawag na kalakasan. Magbibigay lugod daw po tayo sa Diyos. Buksan po ninyo, pansinin niyo sa salita ng Diyos, 1 Thessalonians chapter 2. Buksan po ninyo sa 1 Thessalonians chapter 2. Yeah, ang Thessalonians po pagkatapos po ng Colossus, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, and then 1 Thessalonians. Yan. 1 Thessalonians chapter 2. Thessalonica sa Tagalog. Unang Thessalonica. Ayan.
Sa English, Thessalonians. Yan po ay sulat ni Pablo sa mga taga Thessalonica. Ito pong Thessalonica, lugar po ito na merong mga Kristiyano doon. Kaya sumulat si Pablo. Chapter 2. 1 Thessalonians chapter 2, verse 13. Verse 13 po. Yan. Chapter 2, verse 13. 1-3. Yan. 13. Ayan. Chapter 2, verse 13. Ayan. Brother, si Cecil may English, ano? Apo. Ayan. Babasahin natin si Sir Cecil sa English and then sa Tagalog mamaya. Okay? Sir Cecil, nakita mo? Pakinggan po ninyo ha, yung verse 13. Bakit mahalaga yung Word of God? Verse 13. Mhm. For this cause also thank we God without ceasing, because when we received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen. Pansinin po ninyo ha, napakaganda nung sinabi ni Apostol Pablo. Anong sabi? Babasahin natin sa Tagalog, pero uulitin ko po sa English. Sabi ni Paul, for this cause also thank we God. But thank you si Pablo sa Diyos. Kasi ang sabi, God sabi, without ceasing. Because we receive, when you receive the Word of God, ano tinanggap nila? Yung Word of God, which ye heard of us. Ye receive it not as the word of men. Kaya po sa pananampalataya, ang tinatanggap natin yung Word of God. Amen? Tifeli, nakita niyo pa sa Tagalog, pakiituloy niyo na nga po sa Tagalog. Sa verse 13. At dahil naman dito, kami nagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na itinangaral sa makatawid bagay ang salita ng Diyos, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na salita ng Diyos, na gumagawa naman sa inyo na nagsisampalataya. amen. Paanong gumawa daw? Sabi sa huli, sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya Tatay Cardo, mahalaga pala yung nagsisampalataya. Paano tayo nagsisampalataya? Sa panong paraan? Sabi po sa talata, dahil naman dito ay nagpapasalamat kami ng walang patid sa Diyos. Yung kanilang pasasalamat, overflowing, at ang sabi, na nang inyong tanggapin. Ano yung tinanggap nila? Ang aming mga salita na ipinangaral. Kasi nag-preach si Paul eh. Pero sabi ni Paul, ang tinanggap ninyo, hindi kami. Ano daw tinanggap nila? Tuloy natin. Ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan na ano? Na salita ng Diyos. So, mga kapatid, yung ating pagbabasa, yung ating pag-search sa scriptures, nung tinanggap daw natin ito, ang sabi, tinanggap natin hindi salita ng tao, hindi, ito'y salita ng Diyos. Kaya your faith, my faith, ano yung faith? Yung paniniwala mo, yung paniniwala ko, ano yung paniniwala pa? Yung ating pagtitiwala, ang sabi, ito pala ay nakabase saan? Sa salita ng Diyos. Kaya whatever it is, ano man yung ating mapakinggan, it is the Word of God. Ito po ang salita ng Diyos sa inyo at sa akin. At sabi sa bandang huling talata, ano po ang sabi? Na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya nung nanampalataya ka, gumawa ang Diyos sa buhay mo. Bakit? Dahil nakinig ka ng salita ng Diyos. So the Lord open your heart, God speaks to your heart, and the Lord works in your heart, kaya ikaw ay gumawa ng tunay na pagsampalataya. Saan yun? Sa salita ng Diyos, sa ating nabasa, napakinggan,
At yun naman ang nagbigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Kaya binubuksan ho ng Diyos yung ating puso, yung ating pananaw, yung ating belief. At yun po ay sa salita ng Diyos. Amen? Sa mga kapatid, mga minamahal, naway nakita po natin yung kahalagahan ng pagpapatuloy sa salita ng Diyos. Kasi ano man yung ating paniniwala, that it must be based, di ba? Dapat nakabase saan? Sa salita ng Panginoon. Saan po natin makikita yon? Dito po, sa Bible. Amen? Sa salita ng Panginoon. Kaya, I encourage you na if you have the Bible, basahin po ninyo. Kung wala mo kayong Biblia, ilisan nyo yung talata. Minsan sa online, pwede kayo mag-search through online. Maganda rin po yun. If you have phone, search sa Google kung ano yun. Makikita po ninyo kung ano ibig sabihin ng talata. But the Bible is clear, the Bible is true. Ano po ang sabi? That this is the source of faith. Ito po ang saligan ng inyo at ng aking pananampalataya. Kaya tatatag ka, lalakas ka, kung papayagan mo ang Diyos na manguna sa iyo. So mga minamahal, sa kaligtasan kay Kristo at sa ating pananampalataya, balikan po natin Efeso. Dito po tayo magtapos. Ephesians chapter 2. Efeso kapitulo 2. So bakit po mahalaga na gumawa sa mga nanampalataya? Kasi ang sabi sa chapter 2 verse 10 ng book of Ephesians, chapter 2 verse 10. Yan. Dito po tayo magkakaroon ng conclusion. Verse 10. Brother Rodel, pakibasa. Bakit mahalaga yung gawa nung tayo'y matapos na manampalataya? Chapter 2, Pastor. Chapter 2, verse 10. Ang sabi, sapagkat tayo'y kaniyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, Amen. na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ano daw po ilalakaran natin? Ang sabi, kaya tayo'y buhay pa. Kaya tayo may kalakasan pa. Kaya tayo nakita-kita pa ngayon. Bakit? Kasi sabi nga, sa verse na binasa ni Brother Rodel, verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa. Ano yung gawa? Tayo'y kanyang workmanship. God worked within us. Bakit? Ba't tayo ginawa ng Diyos? Na sabi sa verse 10 na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Kaya matuwid ho ba na tayo ay gumawa ng mabuti nang tayo ay naligtas? Dapat lang po. Kasi ang sabi, we have the opportunity to do good. So nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya pala hindi daw aksidente. Tandaan po ninyo I'll close with this. Hindi daw po aksidente na tayo ngayon ay nag-aaral, nagbabasa ng Biblia, at tayo tutupad dun sa dapat lakaran natin. Pasinin po ninyo, it is not an accident for you and for me na tayo ngayon ay lalakad sa katuwiran sa Diyos at maging soul ng ating pananampalataya ang salita ng Diyos. Bakit? Inihanda na pala ng Diyos ito sa iyo eh. God, sabi nga, ordained this beforehand. Ang sabi sa English, di ba? Sa verse 10, God, ang sabi dito, hath before ordained that we should walk in them. Ate Feli, lalakaran daw natin ito. Ate Joanne, Rita, Ricardo, Ate Giselle, tandaan ninyo. Cecil Rodel, lalakaran daw dapat natin ito. Ano yun? Inihanda na ng Diyos ng una. Ano yung lalakaran? God prepared it in our own lives, in our lives sa buhay po natin. Kaya binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos, panibagong araw, buhay at kalakasan, hindi dahil para mabuhay sa mundo, no. God has given us another opportunity na tayo ay may buhay at kalakasan kasi inihanda na pala ito ng Diyos ng una sa atin. Kaya
mga kapatid, huwag po nating sayangin yung opportunity binigyan ng Diyos. Di ba? At sabi nga po, God ordained it for you and for me. Magkakaiba lang tayo ng lalakaran, di ba? Magkakaiba tayo ng hanap buhay. Magkakaiba tayo ng schedule, right? Magkakaiba po tayo ng plano ngayon, right? We have long-range plan, we have short-range plan. But God ordained it. Huwag po ninyo kalilimutan na isang tabi, kalimutan, at ipagwalang halaga yung sa salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Naway nakita po natin mga kapatid, ang message ng Panginoon na sa ating pong buhay, naligtas tayo sa pananampalataya, ito'y biyaya ng Diyos, pero may gawa. Yung gawa na yon, yun yung ating lalakarin. Kaya po mga kapatid, magpatuloy po kayo. At sa buhay na ito, it is always by the grace of God and through His will na tayo po ay makapagpatuloy sa Kanyang ministry. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ating pag-aaral at nawa po tayo ay patuloy na maging blessing sa bawat isa mula po sa binigay ng Diyos sa ating lahat. Amen? Magandang araw po sa inyo lahat yan at nawa po sa ating pananampalataya, always cling to the Word of God. God bless us all mga kapatid at ngayon po dadako tayo sa ating sama-samang panalangin. Alright? Prayer request. Same thing po mga kapatid sa ating lahat. Meron po ba kayong nais na idagdag? Pastor, meron kang gustong idagdag sa prayer request? Kung meron po, let me know para po hindi ko po